Amen. Salamat sa Panginoon. Ngayon, padako na tayo sa pinakamahalagang gawain ng ating Panginoon sa hapong ito. Bibigay natin ang Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Mag 11:30 na. So, siguro 30 minutes lang ako magsasalita, parang alas 12. Bye, Kuya. Salamat sa Panginoon at magandang ating tema sa umagang ito. Dito sa chapter 6 ng Gawa, verse versikulo 4. Tumayo ba yung mga kapatid? Dato po ang gumawa ka. Buhay Panginoon para may pag-ikot sa inyo ay bigay nila Panginoon sa umagang ito. Siya ng Diyos, mga bisita namin. Siya ng Diyos, pag sinabi natin yung iglesia, ang kadiliman niya na yung kasalanan. Kaya Right.
Pero ang iglesia rin tinayo natin, Panginoon, ang kondisyon dito para to the church, Acts 2:47. Those who are sa iglesia ang tinayo ng tao, pumasok ka sa kanila daw at maliligtas ka. Pero sa iglesia ang itinayo hindi pa kayo kasama sa iglesia ng Diyos. Maaaring dadalaw kayo rito linggo-linggo, maaaring lagi kayong nandito, pero pag natili kayong matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. So merong ministeryo ang iglesia. Pag sinabi natin bukasyon, hindi yun ay buong puso yun. Na talagang yun ay gusto mong gawin dahil ibinigay sa iyo ng Panginoon yun. Lagi ko ang sinasabi ng teacher pa ako, teaching is not a profession. It is a vocation. There's difference between a profession and a vocation. Sa mga ibang sekta ng mga reliyon, ang pagpapastor ginawa nilang profession. It is not a vocation. Sa mga ibang pastor, pumapasok sila para magkapera sila, para magsweldo sila. Pero sa iglesia ng Diyos, pag ito ay gift mo, binigay sa iyo, gawain sa iyo, it's your vocation. Hindi ka naghihintay ng sweldo diyan. Hindi ka naghihintay ng kapalit diyan. Ginagawa mo yan dahil gusto mo. Galing din sa teaching, sa pagtuturo. Sabi ko sa anak ko, nung si Jethro, yung bunso ko, gusto niya raw maging teacher. O, salamat sa Panginoon, magiging teacher ka, sabi ko. Kung gusto mong magpayaman, gumawa ka ng ibang kurso. Diba, mag-engineer ka o ano pang kurso dyan, yung pang-upload. Pero kung gusto mong maglingkod sa Panginoon at dito ka lang, mag-teacher ka. Kasi hindi ka yayaman dyan. Pero lang, kung bigyan ka ng pagkakataon na yumaman, bilang teacher, di ba? Kaya lang, sinusulan nitong dalawang anak ko na sulusun naman, si Jan at saka si John. Mag-PS tourism ka na lang. Kaya nag-tourism ngayon, kahit walang teacher na anak ko. Nagbago ang isip niya. Kasi tumanggap siya sa Panginoon, nag-backslide siya. Alam niyo, pagka tinanggap mo ang Panginoon, halimbawa, ibinigay sa iyo ang pagiging teacher, yun ay profession mo. That is not your profession, that is your vocation. Ginagawa mo yan para sa Panginoon. Pag nawala na yung inspirasyon mo dyan, pag nawala ng Panginoon, mawawala na rin yung vocation mo, mawawala na rin inspiration mo. Mahirap magturo ngayon. Pag wala Espiritu Santo sa iyo bilang teacher, mag-high blood ka niyan.
sa likod at ano yan? Ingay ng mga estudyante mo. Pero dahil sa Panginoon, nandyan ka, nandun may pagtitiis ka. It is your vocation, it is your mission, na isang araw, mga estudyante mo, tatanggap sa Panginoon. Di ba? Kaya papasalamat si Christian, meron siyang tatlong akay na estudyante niya nung signal anniversary. Papasalamat din ako kay Sister Jennifer doon sa Santa Maria. Nakakahikayat din siya ng estudyante niya. Natuwa lalo sa kanila, sa panambahan. Napakalaki ng magagawa niyan. Mga kabataan na yan. Lalo na kung matatalino pa yan. Di ba? Mga valedictorian, first honor, ganyan. Mga honorable mention. Matalino na, nasa Panginoon pa. Magagamit sila ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mayroon tayong ministeryo. Pag nakasama ka na sa iglesia, pag tumanggap ka na sa Panginoon, you are added to the church. We have a ministry. Church ministry. So, bawat isa sa atin mga ministro ng Panginoon, may kanya-kanya lang tayong gawain. May kanya-kanya tayong kaloob na gagamitin para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Tulad ng isang katawan, iba-ibang parte, pero iba-ibang function. Ganyan din sa Iglesia ng Diyos. Iba-ibang tao, pero iba-ibang gawain para sa ikalalaganap, para sa ikatitibay ng Iglesia ng ating Panginoon. At alam nyo, ang gawain na ito ang pangunahing gawain ng mga Kristiyano. Hindi yung trabaho mo. May trabaho ba kayo? Teacher ba kayo? Hindi yan ang pangunahing trabaho niyo. Engineer ba kayo? O nagtrabaho ba sa opisina tulad ng bangko? Hindi yan ang, kung tumanggap ka sa Panginoon, that is not your main job. Hindi yan ang talagang trabaho mo dito sa mundo ito. Amen. Ang tunay na trabaho ng tunay na tumanggap sa Panginoon, yung gawain sa Panginoon. Kailan makita niyo yan? Amen. Part-time lang natin yung pagiging teacher. Part-time lang yung pagiging engineer natin. Ang talagang gawain natin, gawain ng Panginoon. Kung pastor ka, yan ang talagang gawain mo. Kung Sunday school teacher ka, yan ang pinakamahalagang gawain mo sapagkat yan ang gagantimpalaan sa langit. Amen. Kahit ikaw ang pinakamagaling na teacher, hindi ka gagantimpalaan sa langit. Kung teacher ka lang na sa mundong ito, o kahit ikaw ang pinakamagaling na engineer, pinatayo mo yung pinakamataas na building sa buong mundo, kung hindi ka tumanggap sa Panginoon, walang kwenta yan. Ang pinakamahalaga, yung gawain na ganito. Yan ang hanapin nyo. Amen. Yan ang bigyan nyo ng pansin na mabuti, ang gawain na ganito. Yung mga iba, ginagamit nila yung gawain nila para magkahilan. Halimbawa, napagod siya sa pagtuturo. Sabi niya, napagod ako sa pagtuturo, hindi mo na ako mag-prayer meeting. O, ano ang ginagawa nilang dahilan? Dapat hindi magiging dahilan yan. Yes. Yung gawain mo, sa material na ba, itong mga secular job na ito, hindi magiging dahilan yan na magiging dahilan mo para hindi ka manambahan. Kailangan isaterbi mo muna yung gawain mo sa mundong ito at bigyan mo ng priority ang gawain mo sa Panginoon. Para pagpapalain ka, pati ang iglesia ang kinaaniban mo. Sa iglesia ang kinaroroonan mo. Paano lalago ang gawain ng Panginoon? Kung hindi ka seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Lalago lamang ang gawain ng Panginoon kung magiging seryoso ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ganon din ang iglesia na kinaroroonan mo. Lalago yan. Kaya magpapasalamat tayo, may mga tunay na mga ministro, tunay na mga Kristiyano na talagang tumanggap sa Panginoon, talagang naglilingkod sa kanyang iglesia. Magpasalamat tayo yan. Lagi nating idalangin yan. Kung masipag yung pastor, masipag yung Sunday school teacher, masipag yung mga kasama sa iglesia ng Diyos,
hindi tumitigil sa paghayo, hindi tumitigil sa pangangaral, magpasalamat tayo. Merong ganyan na mga Kristiyano sa Iglesia ng Diyos, lalo na dito sa Pilipinas. Kaya nagpapatuloy. Alam niyo ba kung bakit nagpapatuloy tayo? Pagamat na wala na yung hindi naman yung ating yung pioneering natin, Pastor, buo pa rin tayo. Bakit? Sapagkat tapat na naglingkod sa Panginoon. Tunay na naligtas sa Panginoon. Tunay na nagmamahal sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ang unang gawain, nabigyan natin ng pansin yung prayer. Alam niyo, napakalaga yung pananalangin. Kaya nung itatayo ang Iglesia ng Diyos, alam niyo ba ang unang ginawa nila? Manalangin. Di ba nanalangin sila? Yung 120? Dito sa Gawa chapter 1. Yung sabi ng Panginoon, magsibalik kayo sa Jerusalem. O bumalik sila sa Jerusalem, nagtipon sila. Yung sabi nga rito, na nagbalik sila sa Jerusalem, chapter 1, verse 12, na tinatawag na bundok ng mga Olibo na malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat lakarin, at nang sila ay magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas, na kinatitirhan nila Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Matthew, Santiago, anak ni Alfeo, na Simong Masikap, si Judas na anak ni Santiago. At ang lahat ng mga ito ay nagsabay na tiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin, nakasama ng mga babae at si Maria na ina ni Jesus, pati ang mga kapatid niya. Tingnan nyo, bakit nagkaroon ng Iglesia ng Diyos? Bakit naipanganak ito? Dahil sa panalangin. Sabi niya rito, sa 14, lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Kaya napakahalaga ng panalangin sa ministeryo ng Iglesia ng Diyos. Dito nagsimula ang Iglesia sa pamagitan ng panalangin. So the Church of God born out of prayer. Kaya sa pamagitan nito, sa pananalangin nila, nagkaisa sila. Pwede tayong manalangin pero hindi tayo nagkakaisa, di ba? Pero kaya ang ibig sabihin nito, bawat isa sa atin, kailangan nagkakaisa tayo sa panalangin. Merong iisang puso, iisang damdamin na pinapanalangin natin. Ano kaya ang pinapanalangin nila? Na nagkakaisa sila. Yung hinihintay nila yung baptism of the Holy Spirit. May baptism ng Espiritu, may pangakong Panginoon eh. Maghintay kayo doon, sabi niya doon sa chapter verse 8. Datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko. So, hinintay nila yun. Nagkakaisa sila na dumating na sana ang Espiritu Santo. Kaya, magtatagumpay ang Iglesia ng Diyos kung meron tayong pagkakaisa ng puso at ng dami at tayo'y mananalangin. Sa palagay ko, nung nandun sila na naghihintay for 10 days, hindi sila kumain. Sa palagay ko lang yan. Walang nagluto, hindi nila inisip yung kumain. Sapagkat inutos doon sa kanila ng Panginoon, bago pa man umalis ang Panginoon, sabi niya, mag-ayuno kayo, di ba? So sinimulan nila yon, prayer and fasting. So that is the secret of a victorious church. Para maging matagumpay ang isang iglesia, kailangan ng prayer and fasting. So sa araw na yon, ng Day of Pentecost, nandun sila, nananalangin. Hindi lang sila nanalangin, kundi sila ay nag-aayuno. Wala silang iniisip na anuman. Yun lang ang iniisip nila, yung pagdating sa kanila, pagbuhos sa kanila ng Espiritu Santo. Makikita nyo ba yan, mga kapatid? Hindi tayo pagpapalay ng Panginoon kung tayo nananalangin kung ano-anong iniisip natin. Paris ngayon, anong iniisip mo? Ano ang nasa puso mo?
Kailangan ang nasa isip mo ngayon, pagpalain ka ng Espiritu Santo, pagpalain ka ng Diyos, mapuskus ka ng Espiritu, o kaya masunod mo ang kalooban ng Panginoon. Yan ang pinakamalaga na isipin mo ngayon. Sana huwag niyong isipin yung pagkain muna. Sana disiplinahin muna natin yung tiyan natin. Dahil napakalaga yan. Ngayon, alam niyo ba, ito rin ang teorya ko. Ito, palagay ko lang ito. Darating ang Panginoong Jesucristo. Ang magiging katulad nito ay yung pagdating din ng Espiritu Santo. Sa mga makasalanan, wala sa kanila na darating ang Panginoon. Wala sa isip nila yan. Kahit ngayon. Maraming mga tao na ngayon, buong mundo, they don't believe that Christ will be coming. They don't believe the second coming of Christ. Hindi sila naniniwala niya. O konti na lang ang naniniwala niya. Maging yung mga nagsasabing Kristiyano, alam nila ang darating ang Panginoon, pero wala rin sa isip nila yan. Sila rin, pagdating ng Panginoon, they will be surprised in the second coming of Christ. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, sa mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, they will not be surprised in the second coming of Christ. Hindi sila parang magnanakaw na bigla na lang darating para sa mga tunay na Kristiyano. Kaya sa huling araw na ito, bago dumating ang ating Panginoon Kristo, ilalagay sa puso natin ang Espiritu Santo na siya'y darating na. Pag inilagay na sa puso natin, halimbawa ngayon, ang inilalagay sa puso natin, malapit lang. Malapit na siya. Di ba? Merong panahon na malapit na. Ilalagay din sa puso natin. Konting panahon na lang, sabi ng Espiritu, mag-peace kayo, darating na ako. Pag yung talagang malapit na siya, ilalagay sa puso natin na andyan na ako. Nasa pintuan na ako. Alam niyo ang gagawin ng mga Kristiyano noon? Sa huling araw na yon, magtitipon tayo. Sana convention niyo. Magko-convention tayong lahat. Pupunta tayo sa paniki. Sabi ng Panginoon sa akin, nandiyan na raw siya. Yan, di ba? Iba-isa yung damdamin natin eh. Alam niyo ba yan? Mag-iisa yung damdamin natin na sasabihin ng Espiritu Santo na andyan na ako. Maghanda na kayo. So, isa yung damdamin natin na andyan na raw ang Panginoon. Magtitipon tayo. Siguro, sabay, may darating kayo, meron naman ng mga aeroplano, yung mga taga Mindanao, darating na, mag-iisa na tayo. O yung hindi makakarating, doon na lang sa kinaroroonan nila. Pero isa yung damdamin natin na nandyan na siya. Sa araw na yon, tulad din ng Pentecost, nananalangin na lang sila. Hindi na sila kumakain. Hindi na nila iniisip ang mga material na bagay. Iisipin mo ba yung bahay mo? Susunugin na ng Panginoon mo? Isipin mo ba yan? Na paano yung bahay ko? Paano yung kalabaw ko? Paano yung mga alaga kong manok? Hindi mo na iisipin yan eh. Kasi darating na siya, susunugin niya ng mundo. Sa mga materialistic, o yung mga ito, danger sa mga hindi tulubusang napawanan. Merong danger sa mga hindi i-consecrate o hindi nila ilubusang i-handle kanilang sarili. Hindi ilalagay ng Espiritu Santo sa iyo na siya'y darating na. Malalaman mo lang yan sa kasama mo. Halimbawa, ikaw malapit sa Panginoon. Ito naman, hindi talagang napuspos ng Espiritu na kasama natin. Ilalagay sa iyo ng Panginoon na malapit na ako, andyan na ako. Sasabihin na. Dito sa kabila, hindi ilalagay ng Espiritu Santo yan. Malalaman niya lang doon sa sinabihan ng Espiritu Santo. Ganun ba? O, makikisama na rin yan. Baka matindi siya talagang sinabihan ng Espiritu Santo, makikisama na rin. Pero dahil sa, alam niyo ba sa The Day of Pentecost,
Bago nabautisman sila ng Espiritu Santo, 10 days yan, 10 araw. So 10 araw na yan, ano ka? Kung hindi ka napuspos ng Espiritu Santo, anong mangyayari sa'yo? Makuha ka yung mainit ka. Sabi naman, wala hindi ka puspos eh. Uwi mo na ako. Tingnan ko yung bahay ko. O tingnan mo, bahay pa rin nasa isip niya. Tingnan ko yung tindahan ko, baka ninakaw na. Tingnan ko yung trabaho ko, baka patay na. O ayan, aalis siya. Kaya pagdating ng Espiritu, o pagdating ng Panginoon, ang natitira lang, na talagang kukunin niya, yung walang dungis, walang kapintasan. Sapagkat sila ang nagpakabanal. Naunawain niyo ba yung mga kapatid? Ganun ang mangyari. Kaya kailangan, ngayon pa man, talagang ipagkaloob mo ng buhay ko sa Panginoon. Hindi yung darating na yung sakuna, darating na yung parating ng Panginoon, saka magsisisi. Saka mo sasabihin na, Panginoon, tulad ng 10 dalaga, di ba? Yung 10 dalaga, nag-prepare na yung 5. Pero yung 5, saka pa lang sila kukuha ng Espiritu Santo. Pagbalik nila, tutok-tok sila, huli na, wala na, napagsakan na sila. Kita niyo mga kapatid. Kaya ang preparation sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, ngayon na, panahon na. Na talagang ipagkaloob mo ang buhay mo sa Panginoon. Ngayon, kaya yung prayer na yan, napakalaga. Nung kami ay, nung bago-bago pang iglesia ng Diyos sa Paniki, inilagay sa puso ni Pastor na mag-prayer and fasting tayo. Kasi, alam mo sa mga leader, nilalagay yung vision. Sabi, yung mga tunay na leader, lalo na yung binigyan ka ng great responsibility, great power, sabi na. Ilalagay sa iyo ng Panginoon ng mga vision. Pag inilagay sa iyo ang mga vision, meron kang dapat gawin. So, ang vision ni Pastor Ron, plant churches in all over the Philippines. Nangyari naman yun. Ang preparation doon, alam niyo nagkaroon ng preparation? Prayer and fasting kami. Nakasama ko doon. 3 beses yun, pero yung isa, meron akong seminar noon, hindi ko nadaluhan yung isa. 2 lang nadaluhan ko. 3 days and 3 nights yun. Prayer and fasting. Alam niyo ang naging bunga na? Nagkaroon niya ng mga gawain sa iba't ibang lugar. Yan ang mga bunga. Kayo, bunga ng fasting ito. Bunga ng prayer and fasting. Kaya kung gusto niyo ang lumago ang gawain niyo, ang gawain ng Iglesia ng Diyos dito sa Batangas, gawin niyo yan. Prayer and fasting yan. Ngayon, kailangan taos-puso yan. Hindi yung sinabi ko lang, prayer and fasting na tayo, sabi ni Brother Jen. Gawin nga natin yan. Hindi kailangan ganun yun. Kailangan may lagay sa puso niya yan. Taos-puso yan. Hindi yung sinabi lang dahil gagawin niya yan. Kailangan darating sa isang tumanggap sa Panginoon, aggregately, o bawat isa, magkakaroon talaga ng pasalinan. Mag-prayer and fasting tayo. Kaya, mangyayari yan. Magkakaroon ng mga revival. So, kung gusto niyo magkaroon ng mga revival, sa inyong mga gawain, puunanan niyo ng prayer and fasting. Napakalaga ng prayer, di ba? Ang example natin ng Panginoon, ng prayer, ang Panginoon pumupunta sa bundok para manalangin, magdamag siya, mag-isa niya lang. Kaya nga noon, nag-prayer and fasting kami, meron pa kaming midnight, dati, overnight prayer meeting noon. Nag-overnight prayer meeting kami sa Paniki noon. Once a month. Tapos, nagkaroon ng, ewan kung sino nagsuggest, si Kuya Garding yata na, bakit monthly, o buwan-buwan? Kawawa naman yung mga iba, walang pamasahe, walang gano'n. Kailangan buwan na lang, quarterly, naging quarterly. Pero inilagay uli sa puso ng mga kapatid doon sa
sa paniki, ibalik nila yung midnight prayer meeting. Kaya nabigat na ibalik yung prayer meeting ngayon, monthly. Tayo naman, nagkakatipon quarterly. So gagawa tayo ng paraan, program. Hindi masamang gumawa ng program para sa gawain ng Panginoon. Magawa tayo ng program para sa prayer and fasting na dictate by the Holy Spirit, hindi dinictate ng isang tao. Kailan lalagay sa puso natin dahil yun ang kalooban ng Panginoon, hindi yung sinabi lang ng tao. Pag kaya nilagay sa puso natin yan, makikita nyo, magiging matagumpay ang gawain ng Panginoon. So, kumusta ang prayer life natin? Individually, kailangan maganda ang prayer life natin. Magsisimula tayo. Kaya nga sabi niya, give yourself to the ministry. Give ourselves to the ministry of the church. So, ibigay natin ngayon para maging ang iglesia, yung maging kunyan, praying church yan. Individually, bawat isa sa atin, mapanalanginin. So, kayong mga nandito ngayon, kayong lahat na nandito, kasama na ako, kumusta ang prayer life natin? Kung pinapabayaan nyo yan, hindi kayo magtatagumpay. Babagsak kayo spiritual. Huwag nyo basta-basta yung panalangin. Napakahalaga ng panalangin sa buhay Kristiyano. Diyan tayo magtatagumpay. Pag hindi na pinabayaan natin yan, ang panalangin natin, hindi tayo magiging malakas, hindi tayo magiging matagumpay. Ngayon, kaya ako yung iglesia mapanalanginin, sapagkat bawat isa mapanalanginin, magiging matagumpay ang iglesia na yan. Pangalawa, na ministeryo ng iglesia ng Diyos, giving, pagbibigay. Hindi ko nababasahin yung mga teksto. Nakita nyo, nung na-organize ang iglesia ng Diyos, nabuo na. Ang sumunod na nangyari dyan, nagkaroon ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Giving. Di ba? Nung sila'y napuspos ang Espiritu Santo, sabi niya sa chapter 4, inilagay sa puso nila ng mga apostol at mga tumanggap sa Panginoon na itagbili nila ang kanilang lahat na tinatangkilik. Tignan niyo yung pangyayari niyo. Na lahat ng tumanggap sa Panginoon, inilagay sa puso nila na ipagbili nila lahat ang kanilang tinatangkilik at dalhin sa paanan ng mga apostol. At walang nagsabi na sa kanila ito, sa akin ito, kundi lahat ng mga bagay ay sa kanila. Bakit mahalaga ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon? Bakit mahalaga ang gawain, ang pagbibigay sa iglesia ng Diyos? Kailangan natin ang pinansyal para may palaganan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pagkakaroon lang ng katuparan ng sa bagay sa iglesia ng Diyos sa atin, ang Panginoon, si Pastor sabi niya, ambition niya to plant churches in all provinces in the Philippines. All over the Philippines. Nangyari yon, pero wala tayong ganito. Ang sabi nung walang ganito, wala tayong mga inaasahan na mga mayayaman na tao na tutulong sa atin. Pero dahil sa mga nagmamahal sa gawain ng Panginoon, kahit konti lang ang may tutulong nila, lumaganap ang Ebanghelyo ng Panginoon. May tumulong sa atin, hindi po na ng Panginoon yun. Ang Panginoon din ay may kalooban nun. Hindi naman tayo nanghihingi. Hindi para sa mga sekta ng Marilion. Alam mo yung ginagawa nila? Yung mga pastor na yan, mga ministro, kakapit sila sa mga politiko. Alam niyo ba na yan ang ginagawa nila? Right. Nagpapabayad sila. O, marami akong membro. 3 million. Gusto mo, kung gusto mong manalo, o, bigay ka. O, gano'n. Hindi naman nila sinasabi yan. Pero, gano'n ang nangyayari. Aminin man na lang o hindi. Naka-internet tayo Kung may makarinig dito sa sinasabi ko, totoong ganyan naman nangyayari. Binabayaran nila yung mga leader na yan. Kaya nakapapatayo sila ng malaking kapilya. Kaya marami silang pera sapagkat sila'y bayaran. Right.
Pero sa tunay na iglesia ng Diyos, hindi tayo bayaran. Amen. Dahil sa pagmamahal natin sa gawain ng Panginoon, ibinibigay natin ang buong makakayanan natin para ikalalaganan ng Ebanghelyo. Nung nagsisimula tayo sa paligid noon, hindi, di ba, yung mga may sweldo, pares natin, yung mga may sweldo, silang namamasahe, silang bahala sa lahat. Hindi yung kukuha ka ng pamasahe, o kung wala akong pamasahe, hindi ako pupunta sa gawain. Hindi natin sinasabi yun. Walang magsasabi doon sa mga tunay na tumanggap sa Panginoon. Walang magsasabi sa atin na kung wala akong pamasahe, hindi ako pupunta. Kung konti ng pamasahe ko, wag na, kayo na lang. Hindi natin sinasabi. Dahil sa pagmamahal natin sa gawain, dahil sa talagang ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos sa atin, gumagawa tayo. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa kapakinabang, gumagawa tayo dahil sa pag-ibig. Kaya kahit pera natin, ginagastos natin para sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid. Kaya, nagbibigay pa tayo sa gawain ng Panginoon. Yan ang tanong ngayon. Give yourself to the ministry. Kahit konti lang ang may bigay mo, basta taos-puso yan, malaki ang magagawa niyan sa gawain ng Panginoon. Di ba yung nagbigay ng yung babaeng balot? Ilan lang yung binigay niya? Dalawang lepta lang. Pero yun ang nakita ng Panginoon. Yung binigay na 2 lepta, yun ang pinansin ng Panginoon. Hindi niya pinansin yung mga nagbigay ng mga milyonaryo. Hindi niya pinansin yung nagbigay ng milyon. Hindi niya pinansin yung nagbigay ng thousand, ng hundreds of thousand. Ang pinapansin ng Panginoon, yung taus-puso na binibigay mo para sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kumusta ang pagbibigay natin? Binibigay ba natin yung tithes natin para sa Panginoon? Amen. Sa mga sekta ng mga reliyon, ini-emphasize nila yon para may masweldo yung pastor. Kinukutaan pa nga yung mga pan eh. Kinukutaan pa nga yung kanilang mga membro eh. O ikaw, dahil nagsisweldo ka ng 5,000, o yung ikapo mo. O ikaw, nagsisweldo ng 30,000, o yung ikapo mo. Talagang pinipwersa yan. Pero sasabihin nila, lagi nilang ipinapangaral sa lipunan ng 42, lagi nila ang nagbibigay ng yung masayang puso, nagbibigay. O lagi nilang binabanggit yan. Lagi nilang pinapangaral na ang tithes and offering. So kung naman hindi natin ipinapangaral ang tithes offering na palagi, ibigay nyo naman ang para sa Panginoon. Yes. Para naman pagpalain, una, kayo. Dahil may pagpapala pag binigay nyo yan. Pangalawa, pagpapalain ang iglesia ng Diyos. Amen. Dito sa Pilipinas o sa buong mundo, kung ipinagkakaloob natin ang dapat ibigay sa Panginoon. Kumusta ang ating pagbibigay sa Panginoon? Saliksikin natin ating puso. Hindi yung tayo ang kumukuha, kundi tayo ang nagbibigay para sa Panginoon. Isa pang ministeryo na dapat nating ganapin sa Iglesia ng Diyos, divine healing. Pagkatapos na sila napuspos ng Espiritu Santo, ano ang ebidensya? Anong nakita natin na ginagawa nila? Ang divine healing. Mahalaga yung divine healing. Bakit? Wala tayong magawa. Kung may pera ka, maubos ang pera mo, hindi ka pagagaling. Si Job, the example of suffering, nagkasakit siya. Siguro kahit na may pera siya noon, kaya makita niyo mga kapatid, napakahalaga ng divine healing. Hindi niyo ba nakikita yun? Kasi tao tayo,
tableta, hindi ka iinom. Baka sabi niya, ulit niyo naman. Masyado na kayong panatiko. Pero yun ang talagang sinasabi ng Biblia. Isang pribileyo na lalapit ka na pagagalingin ka ng Panginoon. Alam niyo, nung tumanggap ako sa Panginoon, matindi ang divine healing namin daw sa paningin. Nabuo at may sakit ka, lalapit ka sa Panginoon, pagagaling ka niya. Kaya hindi naman natin pinipilit ito. Para sa mga ibang sekta ng ganyan, pinipilit nila eh. Sa early morning, ito sa panigay, nasubukan ko talaga yung divine healing. Hindi ako uminom ng gamot, pati mga anak ko, hindi marunong uminom ng gamot yan. Kung may sakit sila, ang sabi nila, Papa, dalangin mo ako, may sakit ako. Hindi nila sinasabi na, Papa, dalangin mo ako. Ay, Papa, punta tayo sa doktor, may sakit ako. Hindi yun ang sinasabi nila. Pag may sakit sila, may sakit ako, Papa, panalangin niya ako. Panalangin. Sa katunayan nga yung anak ko, meron silang history, si Joy. Meron silang history na bata pa lang sila, may appendicitis. Yung isang pinsan niya doon sa Cubao, ako ni Colonel, nagkasakit. Inoperahan, 3 years old lang. Nagkaroon din ng anak ko, 3 years old. Nagtuturo ako na sa Balawang High School, pinuntahan ako ni Sister Wilma, sabi ng doktor, Sigla Cuesta, confine na raw si Joy, may appendicitis siya, puputok na raw. Sabi ko na, matindi ang divine healing namin talaga mo eh. Sabi ko, huwag na natin dalhin sa doktor. Mamayang gabi, prayer meeting, dalhin na lang natin sa prayer meeting, ipanalangin natin. I-lay hands. Kung ginagawa natin, lagyan ng langis at ipanalangin at sila ay gagaling. Sabi ng Panginoon ng Biblia. Alam niyo, ginawa yun. Pagdating ko sa school, hapon na, alas 5, prayer meeting, alas 6, alas 7, dinalamin sa kapilya. Pagkatapos ng prayer meeting, umiiyak siya yung anak ko. Dinalangin namin, tumahimik, natulog, kinabukasan, magaling na siya. Instant healing niya. Hindi namin makalimutan yun. Pati si Wilma, tumatak sa isip niya yun. Hanggang ngayon, sinasabi niya yun. Kaya kailangan natin ng divine healing. Kailangan may balik muli yung lakas ng divine healing sa kalagitnaan natin. Na kung may sakit tayo, hindi agad doktor ang iniisip mo. Ang iniisip mo, ang Panginoon. Kaya na may balik yan, mga kapatid. Inaamin ko, bumaba ang kwan ko sa divine healing eh. Pero ngayon nga, pinag-aaralan natin ito, sama may balik uli yung bagay na yun. Hindi yung, ayaw nyo ba yung mga kapatid? Advantage sa atin yan. Sapagkat yan ang isang ebidensya para makahikayat tayo ng maraming kaluluwa. Na makita nila, di ba doon sa nagpagaling sila Peter and John, wala akong may bibigay sa'yo. Pilak ginto, wala akong may bibigay sa'yo. Pero sa pangalan ng Panginoon, gagaling ka. Pinanalangin nila,
tumayo yung pilay. Nakita ng maraming tao. Nastauda. Ibig sabihin namangha sila. So, para sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng divine healing para makita ng mga tao na makapangyarihan ng Diyos natin. Ng iglesia ng Diyos ay gumagalaw. O ang Diyos ay gumagalaw sa iglesia sa kanyang iglesia sa pamagitan ng divine healing. Sana sa araw na mga ito may balik kung talagang technique ng pananampalataya natin sa divine healing. Kasi ngayon, sa text ngayon nasa hospital si ganito, tulungan natin, idalangin natin, nasa hospital na. Hindi yung, matindi ang karamdaman ni Juan, nandito sa bahay, panalangin natin. Ganun sana, ang matatanggap natin. Ngayon, palaging nasa hospital na, nandun na. So, hindi naman natin ipinipilit sa kanila ang divine healing. Pero sa ating kalagitnaan, kailangan makita uli. Makita sa atin yung talagang pananampalataya sa bagay na ito. Sapagkat yan ay ministeryo ng ating Panginoon. Nung siya nangaral, halos, alam nyo, 90% ng kanyang ginawa, o 80% ng kanyang ginawa, pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling sa lahat ng mga may sakit. So kasama sabi ng Biblia, mas malaki raw ang magagawa natin kung sama-sama tayo. Sa uling araw na ito, sama-sama tayo. Sana, yung divine healing na yan, makita sa atin. Nakita nyo ba yan mga kapatid? Amen. Dapat ilapit natin ang sarili natin para mapakita natin o makita sa ating puso ang divine healing na ito. Ang pangapat na ministeryo ng ating Panginoon o ng Iglesia ng Diyos, witnessing. Di ba sabi niya, magiging saksi ko kayo sa Jerusalem? At sila ay nagtitipon araw-araw, sabi nga, sa templo. So napakalaga ng witnessing o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagkatapos na ikaw minaligtas, anong gagawin mo? Magpatuto ka. Magpahagi ka. Kaya nung tumanggap ako, ang unang gusto kong tumanggap ulit, ang unang binagi na to, yung nasa bahay, sa bahay. Di ba? Ang unang gusto mong maligtas, yung bahay. O yung kasambahay mo. Kung minsan, dahil wala kang tinatawag na art of personal evangelism, gusto mo, hilahin mo na sila na, pilitin mo na, tumanggap ka. O yun. Yung mga iba, kinuha nila agad yung mga, pinagpupukpuk nila agad. O, lalong natisod. Dahil walang art of personal evangelism. Kailangan, see that winning soul is wise. Kailangan maging wise ka pagka nag-evangelize ka, pag nag-witness ka, para maraming tatanggap sa Panginoon. O may mga tunay na tatanggap sa Panginoon. So yan ang naging ginawa nila araw-araw. Nagtitipon sila sa templo, nagpuputol ng tinapay. Kaya nung panahon namin, nagkaroon kami ng mga tinatawag na nucleus. Nakikita kayo yung nucleus, natural na lang pala na mangyayari yun. O, halimbawa, sabi niya, hindi na kailangan i-organize yun. Kundi, si Tanaduan, papanta dyan, yung nucleus na yan, dalawa kayo. O, tatlo tayo, yan, nucleus na yan. Kasi yung-organize natin, parang organization na, lalong hindi naman nagtatapon yan, nawawala, di ba? Pero yun ay dalawa kayo pumupunta sa mga tao. O kaya, yung tinatawag natin personal, mag-isa ka lang. Napakalaga no? Doon lumalaganap ang Ebanghelyo. Kaya yung Jerusalem, napuno ng salita ng Diyos dahil sa pagpapatutuo nila, halos araw-araw. So,
Iba pa yung Lunes hanggang Sabado. Tapos pag Linggo, 3 beses o 4 na beses. Kasi 2 services ang inaatinan ko. Umisan ako ang Sunday school, ako pang preacher. So, ganun ang mangyayari. Ngayon, ang panghuli na nakita ko rito, pagkatapos na sa Jerusalem, nagpunta sila sa Antioch, nagpunta sila sa Roma, all over the world na yan. So, kailangan darating sa atin yan. Dito sa Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas, hindi lang dito kailangan ang focus natin. Kailangan lalabas din tayo. Para lalong lalaganap, para lalong lalago ang Iglesia ng Diyos. Tingnan nyo, may gagamitin ng Panginoon eh. Tulad si Pablo, ginamit niya. So sa iglesia o sa Amerika, ganyan din ang ginagawa nila. May mga pinapadala sila. So darating din dito sa Pilipinas, hindi lang tayo ang pinupuntahan, kundi tayo rin ang pupunta sa ibang bansa, sa ibang lugar, to evangelize the world. Hindi ba nakikita yung aking vision na yun? Sana makita niyo. At kailangan puhunanin natin yan ng panalangin eh. Panalangin natin na hindi lang dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi naman lahat tayo pupunta sa ibayong dagat o sa ibang bansa. Siyempre may maiiwan. Tayo na maiiwan dito, kaya mag-evangelize dito sa kinaroroonan niyo. So merong susuruin ng Panginoon na mag-evangelize naman sa ibang lugar. Doon sa Facebook, nakita ko doon, pero akong kaibigan na si Andre Michael, M-A-C-H-E-L, German yun eh. Missionary siya, evangelist siya, missionary. Nakikita ko sa kanya mga posts. Meron palang, ewan ko kung pareho natin ang style. Ito, Church of God din daw sila sa Germany. Pero alam niyo ang kanyang mga pinupuntahan, Nigeria, Uganda, doon sa Cambodia. Nakita ko sa Facebook, meron Church of God in Cambodia. Meron Church of God in Thailand, Indonesia. Sabi ko, may Church of God na pala rito. Ang iniisip ko lang, anong Church of God ito? Kagaya ba natin? Kasi maraming Church of God, di ba? Ini-invite ko nga si Andrew Michael, yung German. You are invited to come out to our convention. Hindi siya nagsasalita siya. Ewan ko kung pareho natin ang pananampalataya. Yun ang iniisip ko lang. Kung totoong iglesia ng Diyos ninyo mga yun, so meron ng iglesia ng Diyos sa ibang bansa. So pwede na natin silang kapelusin. Pwede na tayong pumunta sa Indonesia. Pwede na tayong pumunta sa Cambodia. Meron para tayong mga kapatid dyan. Kailangan na lang natin ng fellowship. So darating ang panahon, hindi lang mga Pilipino at Amerikano ang magko-convention. Di ba na-imagine niya? Di ba nabibisi niya? Darating ang mga Koreano, darating ang mga Hapon, kasama natin magko-convention. So hindi na kailangan na natin ng interpreter, no? O kailangan natin mag-English. So yan ang sinasabi ng ministry of the Church of God. Pero kailangan simulan muna natin sa ating sarili. Sabi nga, give yourself to the ministry. Simulan natin una, maligtas tayo sa kasalanan. Tapos maging mapanalangin tayo. Then we have to practice the personal divine healing. Then we have to witness. Diyan lalabas yung mga gagamitin ng Panginoon. I-train niya tayo. Unti-unti i-train niya tayo hanggang sa lalaganap ang Ebanghelyo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngayon, ang kailangan lang, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Kailangan natin ng mga manggagawa. Kailangan nyo ng mga manggagawa sa bawat local church,
Kailangan namang gagawa na puspos ng Espiritu, consecrated, dedicated to the ministry of the Church of God. Handa nyo bang ipagkaloob ang buhay niyo sa Panginoon? Handa nyo bang ipagkaloob ang gawain sa Iglesia ng Diyos, sa gawain ng Iglesia ng Diyos? Kung handa kayo, lumapit kayo, at lapit nyo sa Panginoon ang inyong sarili. Tayo tumayo. Lumalangin tayo sa pantali ang mga banal. Salamat po sa umagang ito, sa aming napag-aralan. Meron kang gawain na ipinagkaloob mo. Sino man sa aming kalagitnaan na ibig niyang ipagkaloob ang kanyang buhay, Amen. lalo na sa gawain niyo, Panginoon. Tulungan niyo siya, Panginoon, sa umaga. Ipuin mo ang kanyang puso upang siya rin ang makalapit sa inyo. Habang inawit natin yung awit ng pagtawad, sino ibig maligtas sa pagtawad, pagkaloob niya ang kanyang buhay sa Panginoon, sa mga bisita namin, kung gumagawa pa kayo ng kasalanan, kailangan niyo magsisi.